Praise the Lord, brother, say praise the Lord. Naman tayo po'y manalangin, samahan niyo po ako, hallelujah. O padakilat, mapagpala namin Diyos sa manahing banal, mahal namin Panginoong Isus. Lubos mo kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay. Sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos, hallelujah, pinamalas mo sa amin. Mahal na Panginoon sa Pangunong Panalangin, minamahal at ginagaling Evangelista Willistrada Almeda. Patawarin mo po, mahal na Panginoong Isus, ang bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. Ikaw po maglangis ng banal salita, ikaw po magbukas ng aming pangunawa, mahal na Panginoon. At ikaw magbigyan ng karungan sa iyong mga ngaral, may pangarap ng mga salita mo, punong pag-ibig at kapangyarihan. Sumamin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Isus, aming sinasaway. Lahat din mo'y ng mga hadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos na mahal, balik po tayo sa ating mga upuan na mahal at the highest praise, worship, glory, and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Mga minamahal, sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, sapagkat yung ating mga palakpak ay para sa mahal na Panginoon talaga. Amen po ba? Amen? Sabi ng Biblia, yung ating mga kamay ipalakpak daw po natin hindi sa tao, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord, kaya salamat po sa mahal na Panginoon na dito tinuturuan tayo na kung sino yung dapat palakpakan. Amen po ba? Praise the Lord. Minamahal, dobling paggalang po sa ating beloved normal pastor, Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of the loving God. So, kung ginamit itong mahal na Panginoon, pang tayo makakilala sa Diyos, mga minamahal. And also, we always cherish the blessed teachings mo ng ating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. We give double honor. And to their beloved family, beloved Almeda children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, give double honor mga minamahal at magandang hapon po sa lahat ating mga beloved co-preachers, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, beloved musician, sa inyo po lahat minamahal kong mga kapatid at sa lahat po ng mga viewers po natin mga minamahal sa live webcast, binabati ko po kayong lahat magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon. Minamahal sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Although we are not in a physical battle, mga minamahal, o yung pong literal na pakikibaka o pakikidigma. Pero sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, dahil ito po ay tinatawag na spiritual battle, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin tayo po ay nakikibaka. Sa panahon po ng Israel, mga minamahal, sila po ay dumating po sa punto na naipit na sila, mga minamahal. Praise the Lord, wala na po silang tatakbuhan. No? Dagat sa harapan, magkabilang panig, mga minamahal, bundok. Pagkatapos sa likod nila, mga minamahal, nandun po yung sundalo ni Paraon. So, na-trap po sila, na-corner, no? Dagat sa harapan yung Red Sea, malalim po ang Red Sea. Magkabilang panig, mga minamahal, bundok, at sa likod naman po yung sundalo ni Paraon. So wala po silang lulusutan. Wala po silang ibang tatakbuhan. Pero mga minamahal, ang sabi ni Prophet Moses, manatili po tayo sa ating pagkakatayo at masdan natin ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dito po mga minamahal magpapakita na napakapalad ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit po? Kahit po dumating pa yung kagipitan, dumating pa yung natrap ka na minamahal sa problema, sa pagsubok, o namang mga struggle sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit natrap na tayo mga minamahal, may pag-asa pa rin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord.
Exodus chapter 14, verse 13 to 14, mga minamahal. Exodus 14, 13 hanggang 14. From the book of Exodus, chapter 14, verse 13 to 14. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians, whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang talatay 13 hanggang 14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tignan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uling makikita magpakailanman. Ipagkikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita, mga minamahal. So dito po mga minamahal, makita po natin na sinabi ni Moses, manatili tayo sa ating pagkakatayo. Siya po'y mananalangin at pagmasdan po natin ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Yung mga Ehipsyo na nakita niyong humahambol sa atin. Sabi po ni Prophet Moses, hindi niya na sila makikita. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. Everybody say, Praise the Lord. Biruin niyo po yun, mga minamahal. It is by faith, no? Kumbaga, mga minamahal, magandang attitude po yung ugali ni Prophet Moses, mga minamahal, na kahit sa kagipitan, mga minamahal, ang iniisip, hindi lalayo sa mahal na Panginoon, hindi tatalikod sa mahal na Panginoon, kundi anumang pagsubok ang dumating, mga minamahal, mananatiling naglilingkod at nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, Praise the Lord! Everybody say, Praise the Lord! Alam niyo ano nangyari, mga minamahal? Nang si Prophet Moses po ay nanalangin, yung pong dagat ay na-divide. Alam niyo mga minamahal, itong miracle na ito ay talagang ni-research ng mga scientist. Sabi nila, saan natin makikita yung na-divide yung dagat? Kasi pagkatapos silang tumawid, nag-close na po uli yung dagat na yun . Pero isipin niyo po, nung ito'y ma-divide, mga minamahal, talagang akala mo aquarium ba? Siguro kung nakapunta na kayo ng Ocean Park, parang aquarium, makikita mo talaga yung gilid tubig. Pero ang himala, mga minamahal, magkabilang gilid ng tumawid ng Israel, ito'y tubig, pero yung kalsadang dinaanan po nila ay tuyong daan, mga minamahal, dry land. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At paano po nalaman ng mga scientists na dun po tumawid ang bayan ng Israel? Alam niyo mga minamahal, nalaman nila dahil nakakita po sila ng mga corals formation. Coral formation, mga minamahal, doon sa ilalim na yung forma ng corals na yon, mga minamahal ko, gulong. Tapos mga chariot, mga axle. Di ba? Makita niyo naman siguro yung coral doon sa dagat, para lang siyang nakalatag doon sa seabed. Yung mga corals, di ba? Dahil ganun po yan. Sa dako ng Samar, mga minamahal, meron po doon yung yabong, doon sila, maraming tahong, yung tahong ba? Naglalagay sila ng mga kawayan, doon dumidikit yung mga corals, doon dumidikit yung mga shells, yung mga tahong, mga minamahal. So, napuporma yung, kung ano yung dinidikitan nila, yun po ang nagiging formation. So, mga minamahal, doon sa ilalim ng dagat ng Red Sea, mga axle, mga gulong, mga karwahe, yun ang forma ng corals na kahit saan ka pumunta, hindi ka makakita ng mga corals na may ganong formation. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, doon tumawid ang bayan ng Israel. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. Dahil pagtawid nila, nung makatawid na po lahat, nanalangin uli si
Prophet Moses at yung dagat ay nagsara. So lahat ng sundalo ni Paraon nalunod, minamahal. So natira po doon yung mga axle, yung mga gulong ng karwahe, natira doon sa ibaba. Doon tumira yung corals. So makikita mo mga minamahal, sinong mag-aakala na sa ating panahon ngayon, makakita pa ng ebidensya na doon talaga tumawid ang bayan ng Israel kasi yung location, doon talaga sila dumaan, yung bundok, kabilaan, Red Sea. So nandun talaga mga minamahal at sabi pa ng mga scientist, parang may spillway sa ilalim. Kasi malalim po yung Red Sea. Ay ibig sabihin parang tulad sa tulay na may narrow place o narrow area, mababaw daw po yun dahil sa mukhang spillway sa ilalim. So sinong makagagawa nito mga minamahal? Hindi tao ang nagplano nito. Ang nagplano nito, ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, kapag kasama mo ang Diyos, huwag kang matakot. Amen po ba? Amen po ba? Matakot lang tayo kapag tayo nagkakulang, nagiging pabayaan na sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka na sumusunod. Pero pag ikay nagtatapat, ikay nagsusumikap, ikay gumagawa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, anumang suliranin, huwag kang matakot dahil ang mahal na Panginoon ang makikipag-away para sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Maging sa buhay po ni King Jehoshaphat, mga minamahal, sila po ay inatake, mga minamahal, ng three kingdoms. Sa panahon ni Haring Jehoshaphat, mga minamahal, 3 kaharian. So makikita mo na outnumbered po sila. Kumbaga yung bilang, mas marami talaga yung kalaban. Pero ganun din ang sinabi ng mahal na Panginoon. Kumbaga makikita mo na mas na-specified pa kung anong gagawin nila. Dahil sa time ni Moses, si Moses ang nanalangin, mga minamahal, nahati yung dagat, na-divide yung Red Sea. Pero nang sa panahon ni King Jehoshaphat, pagkatapos nila mag-ayuno, mga minamahal, pagkatapos nila mag-pray and fasting, nangusap ang Diyos sa pamagitan ng propeta, ang sabi ng propeta, huwag kayong magdala ng sandata, magdala kayo ng inyong mga trumpeta at magpuri kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Kaya pag, di ba, tinuro ng ating minamahal at ginagalang pastor, beloved Honorable Assistant Pastor, tinuro sa atin na kapag may problema tayo, kapag nasa pagsubok tayo, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Lahat po na naka-experience na ito'y epektibo, itaas ang kamay, mga minamahal. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo. Amen! Amen! Naranasan natin. Ito po ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay King Jehoshaphat, 2 Chronicles chapter 20, verse 15. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, mga minamahal. From the book of the 2 Chronicles, chapter 20, verse 15. And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amen. Ang ikalawang aklat ng mga kronika, Kapitulo 20, ang talatay 15. At kanyang sinabi, Dinggin ninyo, buong Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot, o mga lupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikibaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon po maglangis sa kanyang banal na salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon kay King Jehoshaphat, huwag kayong matakot.
ganun na ganun din po. Sa time ni Prophet Moses, huwag kayong matakot, sapagat ang pakikibaka na ito, mga minamahal, ay sa Diyos. Amen? Amen. Ang pakikibaka na ito ay sa Diyos, hindi sa atin. Pero tayo ang nalalagay sa problema. Ang bayan ng Israel ang nalagay sa panganib. Si Haring Josaphat at ang buong bayan ng Israel ng Juda ang nalagay sa panganib. Sa ating pamumuhay dito sa lupa, tayo ang nagkakaproblema. Tayo ang nagkakaroon ng mga pagsubok. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong matakot dahil ang pakikibaka na ito ay hindi sa inyo, kundi sa akin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang Diyos pala ang makikibaka para sa atin. Kaya po, totoo mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade, sa banal na ministeryong ito, mga minamahal talagang makikita mo na ikaw'y magtatagumpay, ikaw'y makapagpapatuloy, ikaw'y makakatayo, subalit makikita mo na hindi sa ganang iyong sarili, kundi makakatayo ka, makakapagpatuloy ka, dahil ikaw'y nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Ano pong gagawin natin para ang Diyos ang makipag-away para sa atin? Kasi siyempre may gagawin din po tayo. Hindi naman po pwede, mga minamahal, na magiging kakampi mo ang mahal na Panginoon kung hindi ka gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ito po yung maganda Gagawa ka sa kalooban ng Diyos, hindi man madali, hindi man ganun kadali, mga minamahal, gagawa ka sa kalooban ng Diyos, pero matitiyak mo naman, nakakampi mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Meron lang po mga minamahal kapatiran natin, nag-pray. Pinag-pray yung anak niya, baguhan pa siya. Baguhan pa bang kapatiran? Ipinag-pray niya yung anak niya, nagtaka siya nung ipag-pray niya anak niya kasi nasasanay na siyang mag-pray, gumagaling. Pero nung time na yung pinag-pray niya yung anak niya, hindi gumaling. Paano minamahal? Hindi pala siya nakasuot ng damit. Kumbaga, brother po ito, nakahubad siya. So, sabi niya, bakit kaya? So, naisip niya mga minamahal, naririnig niya sa pulpito, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal na Diyos, mga minamahal. Amen? So, nagdamit siya, mga minamahal. Sinuot niya yung kanyang damit at siya nagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Nung kanyang ipinag-pray uli yung kanyang anak, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. You see? Kahit ikaw lang mag-isa, kahit nasa bahay mo, kahit anong sitwasyon mo, nag-iisa ka, tuturuan ka ng Diyos, anong gagawin mo? Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Para kasama mo ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong tuturuan ka? Tuturuan tayo. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kaya meron po tayong gagawin para ang Diyos ang makipag-away o makibaka para sa atin. Sabi po rito, minamahal, by realizing that the battle is not ours, but God's. By realizing that the battle is not ours, but God. Ilalagay po natin sa isip natin, ilalagay po natin sa puso natin, na ang pakikibaka na ito, hindi sa atin. Hindi tayo magtatagumpay kung atin ito. Pero magtatagumpay tayo kapag kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kaya nga po, mahalaga, ikaw ay manalangin. Amen po ba? Amen po ba? Magpuri, mag-ayuno, magmamuhay na may kabanalan, minamahal, magtapat sa Diyos. Napakahalaga po ito dahil tinitignan ng mahal na Panginoon, hindi yung labas natin na pagkatao. Ang tinitignan ng Diyos, hindi lang labas, kundi pati mga puso natin. Everybody say, praise the Lord. Paano ka sumunod? Paano ka magtapat sa Diyos? Kapag ganito mga minamahal ang attitude natin sa paglilingkod sa Diyos, kasi mga minamahal, hindi po pwede na dito lang tayo sa simbahan susunod, paglabas mo ng simbahan, hindi ka na susunod, pag nandun ka sa trabaho, hindi ka na sumusunod sa bahay.
hindi yan totoong paglilingkod sa Diyos. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? Ang totoong paglilingkod sa Diyos, kahit saan ka nandoon, sinusunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil nakikita ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Upang kung dumating man, katulad po sa panahon ni King Josaphat, sa panahon nila Moses, di ba? Nahati ang dagat, ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. Sa panahon naman ni King Josaphat, mga minamahal, 3 kaharian, outnumbered, hindi nila kayang labanan yun. Pinagpuri sila ng mahal na Panginoon. Ang Diyos nakipaglaban. Alam niyo po paano nagtagumpay ang kaharian ng Judah? Nagkaroon lang sila ng pagkalito. Yung confusion ba? Naglibog ang 3 kaging harian. Naglibog sila. Nalipong ang ilang una-una. Yun lang. Confusion. Nalito sila. Nagkaroon ng pagkalito. Ay, nung malito yung mga sundalo, sila yung nag-away. Sila yung nagpatayan. Imagine, kahit gaano pala karami ang kaaway mo, walang mahirap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, basta't ika'y gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi po rito, isipin natin na kapag may problema ka, ang Diyos ang gagawa ng paraan para malutas ito. Tutulungan ka ng mahal na Panginoon. Kaya ikaw man naman ang gagawin mo naman yung kalooban ng Diyos. Dahil alam mo, hindi ka magtatagumpay kung tayo lang, hindi tayo magtatagumpay. Pero pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, magtatagumpay po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. By recognizing human limitations and allowing God's strength, no? Limitado tayo, pahintulutan natin, ganun pala yun, hayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, to work through our fears and weakness, no? Bilang tao. Minsan dumarating talaga yung takot. Minsan dumarating talaga yung makikita natin na mahina tayo. We are limited. Pero ang nakaganda pag anak ka ng Diyos, mga minamahal, makikita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kakayanan. Kaya napaganda, mga minamahal, kumbaga, ang dapat mo lang pala isipin, ang dapat pala natin isipin, kung tayo ba'y tapat na naglilingkod sa Diyos. Yung palang dapat nating isipin kung tayo ba'y sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat iniisip ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbabantay sa iyo ang ating mahal na Panginoon 24/7. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya yung mga matured na Kristiyano, matured na anak ng Diyos, pag may problema, nasa pagsubok, pupunta sa pastoral house. Mag-aalay ng prayer and fasting. Sasama sa mga workers magpupuri. Bawat gumawa noon, ang resulta, pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nilutas ng Diyos ang kanilang mga problema. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, buhay ang Diyos natin. Amen! Buhay. Ay, talaga naman nagkrusada po tayo. Grabe. Talaga ang mabibless ka, mga minamahal. Biro mo, bumilang ng 3 years na yung karamdaman, hindi makalakad, mahina yung katawan, hindi nga alsa yung, may taas yung mga kamay nila. Dahil sa pananakit ng katawan, minamahal, meron pang dumalo sa gawain every time, nakahiga kasi, bedridden, every time ginagalaw yung higaan, aray ng aray, hanggang sa nakarating doon sa gawain, aray ng aray, mga minamahal. Dahil maraming nararamdaman, hindi makabangon, hindi makatayo, hindi makaupo. Pero grabe, nung nabautismuhan sa tubig sa pangalan, ito po'y bumilang na ng taon, pero nung nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor, ito po ay umupo, mga minamahal. At tuwang-tuwa, mga minamahal, sabi niya, dito na lang ako, ayoko nang umuwi.
Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi naramdaman niya po na lumakas yung katawan niya. Maraming ganun. Yung isa nga na-interview ko sa Katbalugan, Minamal, sabi niya, that was Thursday. Sabi niya po, mga anak, parang aatakihin ako, parang lumalaki na daw po yung ulo niya, namamanhid ba? Banhod na. Para siyang ma-high blood. Sabi niya sa mga anak niya, mga anak, parang aatakihin ako, kayo nang bahala sa akin. That was Thursday. Tapos every time matutulog daw po siya, haplasan siya ng mga anak niya para makatulog. Mga minamahal, grabe, akala niya matatapos na yung kanyang buhay nung Huwebes na yon. Pero pagka Biyernes, may nagbigay sa kanya ng leaflets. Inanyayahan po siya sa ating krusada, mga minamahal. At pagka Sabado, dumalo siya. Pagkatapos na gawain, nagpabautismo. Ang sabi niya, lahat ng nararamdaman niya, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At every time matutulog siya, hindi na siya hinahaplasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Grabing pagpapala. Amen po ba? Hindi po natin yun gawa. Gawa yun ang ating mahal na Panginoon. Oo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, pakita niyo po na tayo talaga limitado. Pero, ang Diyos natin, makapangyarihan. Oo, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! By making sure we are pursuing God's interest. Hindi sa ating kaluwalhatian, hindi para sa atin yung kapurihan, gagawin po natin yon. Kung tayo mag-aayuno, kung tayo magpupuri, hindi ba, nakapagpuri na ako, nakapag-ayuno na ako, gagaling na yan. Parang nasa iyo na yung kapangyarihan eh. Amen po ba? Amen po ba? Marami na kong nagawa para sa mahal na Panginoon. Gagaling yan. Pag ipinag-pray ko, mahaba na yung, parang ganon. Huwag daw po ganon, mga minamahal. Kung tayo nakapag-ayuno, salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng kalakasan. Kung tayo nakapagpuri, salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng panahon, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw'y manalangin, ang Diyos ang magpagaling. Amen po ba? Ang Diyos ang magpagaling, huwag mong isiping ikaw. Kapag ganito daw iniisip natin, na para sa mahal na Panginoon, kasi meron po dong leprosy, kapatiran natin taga-Samar, 1 year na mabaho na, bulok na yung buong katawan. Iniwan na nga ng mga anak, iniwan na ng asawa dahil mabaho na. Tapos bibilhan ng banig para mahigaan. Ang sabi niya, sayang yung banig, susunugin din yan eh. Susunugin din ako kasi ketong na nga. Huwag na lang banig ang higaan ko, karton na lang, karton. So may naman sa karton siya nahiga. Siya na lang mag-isa sa bahay dahil iniwan na nga, dahil mabaho na eh. Wala nang pag-asa. Pinuntahan ng kapatiran doon, sabi ng kapatiran, Brad, kumusta ka na? Sabi niya, huwag kang papasok, mabaho ako. Hindi ako makatayo. Huwag kang papasok dito, mabaho ako. Sabi ng kapatiran, Brad, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Mananalangin ako sa Diyos na patayuin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pumasok siya, minamahal, by faith. Siyempre, nangangamoy po. Hindi makatayo yung may ketong, marumi yung katawan, sa sugat, bulok na, mabaho na, nakahiga. Ipinag-pray ng kapatiran, minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw ang bahala. Huwag mo akong ipahiya. Ikaw ang maghimala. Pagkatapos niya ipag-pray, mga minamahal, yung may ketong, dahil nga siyempre, nag-iisip siya, siguro baka hindi bumangon, mga minamahal, iniisip niya, mahal po, ikaw ang bahala. Ikaw magpatayo, huwag mo akong ipahiya. Tumalikod na siya. Papunta sa pinto, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Maya-maya, tinatawag siya ng may ketong. Pinatayo na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Dating walang pag-asa. Ngayon, punong-puno ng pag-asa. Amen! Kaya, sa Diyos, nakapurihan. Gagawa ka para sa Diyos kapurihan. Bahalang mahal na Panginoon. No?
Pursuing God's interest and not just our own selfish desire. Hindi po para sa atin. Kaya po, ganun ang gagawin natin. Kapag gumagawa ka para sa mahal na Panginoon, sasamahan ako ng Diyos ito. Kasi ganito, ganun. Huwag po, mga minamahal. Sana, kahit nagawa ko ito, kahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y Kanyang samahan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Asking God for help in our daily battles. Hingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon araw-araw. Meron tayong mga pakikibaka araw-araw. Sa bahay, mga problema sa mga bahay, sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa negosyo, mga pakikibaka natin yan, mga pangangailangan, minsan may mga bayarin, mga minamahal, nandun tayo sa pakikibaka na yon. Kaya ang atin po mga minamahal, manalangin tayo, araw-araw tayong tulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Ang Diyos sa unang panahon, nakikibaka, mga minamahal, hindi na gumagamit ng espada, hindi na gumagamit ng armas. Kaya nga po mga minamahal, nung magpuri ang bayan ng Israel, nung magpuri si King Josaphat, ang buong Juda nagpuri, wala silang dalang armas. Nagpuri lang, trumpeta, mga singers. Yun ang nasa harapan. Lahat, mula sa mga singers, hanggang sa mga sundalo, hanggang sa mga mamamayan, lahat sila nagpuri sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinuri nila ang kabanalan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ang Diyos makapangyarihan, amen. Hindi niya kailangan ng espada. Hindi niya kailangan ng shield. Hindi niya kailangan ng sibat. Ibig sabihin, kaya kang iligtas ng mahal na Panginoon kahit walang sandata. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 1 Samuel chapter 17 verse 47, mga minamahal. Unang Samuel 17:47, mga minamahal ko. The first book of Samuel, chapter 17, verse 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you unto our hands. Amen. Dito po sa unang aklat ng Samuel, Kapitulo 17, ang talatay 47. At upang malaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng praise the Lord. So kayang ipaglalaban ka ng mahal na Panginoon kahit wala po yung mga armas, kahit wala yung mga sandata, mga minamahal, no? Sa panahon ni King Hezekiah, pinaikutan po yung kaharian ng 180,000 soldiers ng kalaban, mga Assyrian. Sila yung empire noon na matatapang. Pinaikutan nila yung kaharian ni King Hezekiah, Judah, para pag magutom, susurrender na lang. Ganun po yung style na ginawa nila, kumbaga, pinaikutan. No? So mga minamahal, nanalangin si King Hezekiah sa Diyos. Kasi may dumating na sulat galing sa kaaway, huwag kayong maniwala sa Diyos ni Hezekiah. Ang Diyos ni Hezekiah, katulad din ng mga Diyos ng ibang bansa, ibang kaharian, dinurog namin, pinagpino-pino namin. Kasi yung tinutukoy ni Rabshakeh na Diyos, yung Rabshakeh, yung kapitan ng Assyria, yung tinutukoy niyang Diyos, hindi Diyos na buhay, hindi Diyos sa langit. Yung tinutukoy na Diyos ni Rabshakeh, yung sundalo, yung kapitan ng kalaban, yung tinutukoy niyang Diyos, mga ribulto, mga imahen, mga santos, mga linilok na larawan. Linilok na larawan, pwede mong durugin? Pwede mong pagpinupinuhin? Amen? Pero hindi mo pwedeng gawin yan sa totoong Diyos. Hindi mo pwedeng gawin yan sa buhay na Diyos. Kaya nga po, wala tayong ribulto, walang imahen. Bakit?
hindi mo pwedeng durugin ang Diyos ng totoong paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Ang Diyos dito hindi gawa ng kamay ng tao. Amen! Ngayon, yung sulat na yon, kasi insulto yun sa Diyos eh. Insulto. Ang ginawa ni King Hezekiah, dinala niya sa harap ng Diyos, inilapag niya, nanalangin siya, nag-ayuno siya, inilapag niya yung sulat na yon. Mahal na Panginoon, tingnan mo yung sulat ng kaaway. Alam niyo po, minamahal, sumagot ang Diyos sa magitan ni Propeta Isaiah, isang gabi lang yung 180 soldiers na yon. Isang gabi lang po. Isang anghel lang din ang pinadala ng Diyos. Imagine, 180,000 soldiers versus or against one mighty angel of God. Isang anghel lang, naubos yung 180 soldiers. Umuwi ang kaaway na talunan. Napahiya sila. Napahiya. Ngayon, meron pala mga scientists na nag-research nito kasi nasa history. Nasa history po eh. O ibig sabihin, hindi kwentong barbero. Totoong may nangyaring pagliligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 180 soldiers and 180,000 soldiers nakapaikot sa Judah, mga minapatay lahat, nasa history. Ngayon pinag-aaralan, paano namatay ito lahat? Siyempre, hindi sila naniniwala sa Diyos. Marami lang silang kuro-kuro. Sabi nila, baka nagkaroon ng virus. Matinding virus yun, baka matindi pa yun sa COVID. Kaya isang gabi lang, patay lahat eh. Yung COVID, pwede ka pang abutin ng 3, 1 linggo. Pagka nakasurvive ka 2 weeks, buhay ka. Pero yung nangyari doon sa kalaban ni King Hezekiah, isang gabi lang, patay lahat. Matinding virus yun. Yun ang ano ng mga scientists kasi ayaw nilang maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahirap pag hindi ka maniwala, mahihirapan kang mag-isip. Pero kung maniniwala ka, hindi ka mahirapan mag-isip. Isipin mo, totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Amen! Totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Nasa history. Nasa Bible pa. Kaya mga minamahal, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon dahil makikita mo na ang salita ng Diyos lahat ng sinabi ng Biblia, totoo. Lilipas ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos, hindi po kukupas, mga minamahal. Hindi lilipas. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, napakaganda magpakatatag, magpakatapang ka sa paglilingkod sa Diyos. Manatili ka. Lalo na kung meron ka ng experience, lalo na hindi lang patotoo ng iba yung nangyari sa iyo, mismo patotoo mo, sinamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakatapang ka, magpakatatag ka sa paglilingkod sa Diyos. Pagyamanin natin ito, mga minamahal, dahil may pag-asa sa paglilingkod na ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, may buhay na walang hanggan. Imagine, Ephesians chapter 6 verse 12. Pag maglingkod ka sa Diyos, ito po yung pakikibaka natin. Ito po yung battle natin, minamahal. Real battle. Spiritual reality po ito, mga minamahal. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi mo ito nakikita, pero ito'y nangyayari, mga minamahal. Basahin po natin, Ephesians chapter 6, verse 12. From the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, ang talatay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord bless His word.
Mahal po yung mag-bless po sa kanyang salita. Ano sabi ng Biblia? For we wrestle not against flesh and blood. No? Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi daw po tayo nakikipag-away sa laman at dugo. Lahat po makapagsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung meron gusto makipag-away sa'yo, may galit sa'yo, gusto kang saktan, hindi sila ang kaaway natin. Isip ko pa, sino pala yung kaaway natin? Ginagamit sila ng kaaway. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, pag may mga magnanakaw, pag rebuke mo, sa pangalan Jesus, lumayas ka, tumatakbo agad mga minamahal sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Iba, manigas ka sa pangalan ni Jesus, hindi na gumagalaw. Amen! Kasi hindi po yun sila ginagamit ng kaaway. Kaya nga, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon kasi nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, pinaglalaruan lang tayo ng kaaway. Ginagamit tayo, binibigyan tayo ng bisyo, binibigyan ng problema, klase-klaseng sakit, magulong buhay, hindi natin alam, pinaglalaruan pala tayo ng kaaway. Pero ngayon, pag ikaw ay anak ng Diyos, sasabihin mo, Satanas, demonyo ng karamdaman, demonyo ng problema, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Nagtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, every Christian that serves the Lord, we encounter this what we call spiritual battle. Ano po itong pakikibakan na itong minamahal? It is omnipotent God against the deception or the deceiving power of Satan, which is already defeated. No? Makapangyarihang Diyos laban sa mga mapandaya na kapangyarihan ng kaaway na dati nang natalo, dati nang talunan. Ibig sabihin, hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway kapag kasama mo ang makapangyarihang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Amen po ba? Amen po ba? Pero pagkasama mo ang Diyos, walang pwedeng makipagbaka sa'yo, walang magtatagumpay sa'yo, walang laban sa'yo, dahil kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon nagtatagumpay ang Kristiyano kapag lumalakad sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tingnan mo mga minamahal. Mga kapatiran natin, dumating ang pagsubok, dinala yung mga loved ones nila sa ospital. Grabe na doon. Kung ano-ano na sinasabi ng doktor. Pero tumayo sa pananampalataya ang ating mga kapatid. Bakit minamahal? Dahil nakita nila dito, pinagaling ang kanilang mga karamdaman, binago ang kanilang mga buhay, iniingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo naligtas dito dahil sa magandang salita, naligtas tayo dito dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O nung ilabas yung kanilang mga mahal sa buhay, nagpirma ng waiver, purihin ang Diyos, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon, walang gamot, mga minamahal. Makapalakpak po tayo ng malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. That is what we call this spiritual battle. Hindi po natin nakikita. Kumbaga, mapapansin mo, pag alam mo ito, naunawaan mo ito, alam mo ito'y gawa ng kaaway, mga minamahal. So by faith, total, kung bubuhayin ka talaga. Amen po ba? Kung kukunin ka na talaga, kahit daling ka pa sa ospital, kukunin ka na talaga. Totoo yan. Wala kang dapat ipangamba. Meron ba? Ika'y naglilingkod sa Diyos? Bakit ka matakot mawala sa mundong ito? Pag pumikit ka dito sa lupa, pag dilat mo, nasa piling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong dapat mo ikatakot? Everybody say, praise the Lord. So, doon tayo. Kung bubuhayin talaga. Amen po ba? Kung kukunin na, kahit saan mo padalhin yan, kung kukunin na talaga. Wala ka naman dapat ipag-alala. Basta maglingkod sa Diyos. Kaya nga po, mahal mo sa buhay, anak mo, kasama mo sa buhay, malapit sa iyong puso, gusto mo maglingkod sila sa Diyos. Maging ikaw, maging tayo. Gusto natin maglingkod sa Diyos para kunin man tayo, handa tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya mga minamahal, itong pakikibaka na ito, nagtagumpay na dati ang mahal na Panginoon. He already won this battle. I have overcome the world, sabi ng mahal na Panginoon. Maging nung siya'y namatay bilang tao, yung katawang lupa niya namatay, yung kanyang pagka-Diyos, bumaba doon sa tinatawag na Sheol. Hindi pa tinawag yun na impyerno. Parang doon inilalagay yung mga kaluluwa ng mga namamatay na hindi naglilingkod sa Diyos. Pinuntahan niya po yun. Noong 3 days siyang nasa libingan, yung kanyang katawang lupa, pinuntahan po yun ng mahal na Panginoon. Anong ginawa doon, mga minamahal? Nangaral ng salita ng Diyos. Kaya nung siya'y mabuhay na maguli, pati yung mga naniwala doon, nabuhay din maguli, mga minamahal, kasabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, walang pwedeng magtagumpay sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya napakahalaga yung paglilingkod sa Diyos. Ingatan mong mainam ang iyong sarili. Magpakatatag po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Bakit, mga minamahal? Dito sa Jesus Miracle Crusade, 100%. Tiyak tayo, alam natin, sasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta sumunod tayo sa itinuturo ng man of God, ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Everybody say, praise the Lord. Sasamahan ka ng Diyos. Ating mahal na Pastor, pupunta ba siya ng Talipaw kung alanganin ang kanyang pinaglilingkuran na Diyos? Amen? Kasama pa mga prayer warriors, sinong pupunta ron kung alanganin? May pari nga pumunta ron, mga ibang reliyon, hindi nga nakapasok Sa pagpasok pa lang, pinutulan na ng kuko, pinutulan na ng liig. Hindi na nakapasok, patay na. Pero ang Jesus Miracle Crusade, 3 buwan, mga minamahal, 3 buwan doon sa Talipaw, buhay na pumasok, buhay din na pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang nakalas sa kanila na buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagumpay ang armas ng tao sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Maging mga abusayap, sinasabihan ng ating mga pastor, sinasabihan mga prayer warrior, mga haleluya, mag-pray na kayo. Nandito na ang mga sundalo, binabanatan na tayo dahil kitang-kita nila paano iniingatan ang grupo ng Jesus Miracle Crusade, ang grupo ng ating mga pastor na nasa Talipaw, kaya alam nila ng mga panalangin ng mga taga-Jesus Miracle Crusade, pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, manatili sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy, mga minamahal, huwag kang matakot. Ang Diyos makipaglaban para sa iyo at makikita mo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Ating pong last verse, mga minamahal, Philippians chapter 4, verse 13. Filipos 4:13, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. From the epistle of Paul to the Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, ang talatay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. May magiging imposible ba sa'yo? Wala. Amen? Amen? Magagawa mo ang lahat dahil ang nagpapalakas sa'yo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa Diyos po tayo magtitiwala, sa Diyos po tayo mananalig, mga minamahal, at nakita natin yung paglilingkod natin sa banal na gawain ito, hindi puro salita, kundi kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Pag makita mo ang pagliligtas ng Diyos, pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, minamahal, pagtugod sa mga panalangin, dumating na sa iyo ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. For the kingdom of God is not in word, but in power.
Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salitang kaharian ng Diyos, hindi salita, mga minamahal, kundi kapangyarihan. Kaya tayo magpatuloy, mga minamahal, anumang pakikibaka sa paglilingkod sa Diyos, dahil meron talaga, ano sabi ng Biblia, spiritual battle, meron po talaga yan, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero pagtapat kang lingkod ng Diyos, araw-araw kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang sitwasyon, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon ito, minamahal. Tayo pong lahat ay magpasalamat, magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ating pong awitin yung awiting aking Jesus, mga minamahal. Habang ating po itong inaawit, mga minamahal, bulay-bulayin po natin yung mga panahon na tayo pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon. Yung mga sitwasyon, mga minamahal, na kung saan nakita mo, nakumbinsi ka, mga minamahal, na kasama natin ang Diyos sa paglilingkod na ito, mga minamahal, na minsan hindi tayo iniwan, pagsubok man, pagpapala man, mga minamahal, kawalan man, kasaganahan man, kalusugan man, karamdaman man, ni minsan hindi ka iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aking Jesus, hallelujah. Tinitingnan mo bawat lakad ko. Praise the Lord, praise the Lord. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin ang papaalala, aking Jesus. Hallelujah. Maaasahan mo anumang panahon. Yes, hallelujah. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako'y iyong sandigan. Mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yes, aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin ang papaalala, aking Jesus. Maasahan mo anumang panahon, magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako'y iyong sandigan. Mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras na iyong kagipitan, ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Lumait man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging
kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Pagkitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking igalan. Pagkat ako'y iyong sandigan, masigit pa sa'yo kaibigan. Hindi kita mapabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yumanig man ang lupa, maharin man ang ulan, maging sa gitna ng inis alon sa langit. Pag-ibig mo sa akin, laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking kasalukuyan. Pagkat ako'y sa diyan, masigit pa sa'yo kaibigan. Hindi kita mapabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako'y iyong sandigan, masigit pa sa'yo kaibigan. Hindi kita mapabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Magitin mo ang aking pangalan, kaya aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa'yo, hallelujah. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa'yong kaibigan. Hindi kita mapabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Palagpagan po natin ating pinakamamahal na po ilang pagpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na po, napakapalad natin mga minamahal.
minamahal, sa mga krusada, hindi tayo pinapahiya ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kagipitan ng Diyos natin ang tumutugon sa panalangin, mga minamahal. Maging lahat na ito na taglay natin, itong lugar na ito, mga minamahal, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa Diyos galing, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Kaya tayo magalak, tayo magpasalamat, mga minamahal, dahil sa buhay nating ito, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ka dapat mangamba, sapagkat ang buhay na pangako ng Diyos, hindi lang temporaryong buhay, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat po ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, minamahal sa ating minamahal ng mga bisita. Iniibig po kayo ng ating mahal na Panginoon. Ito po isang pagpapala, hindi po ito disgrasya na kayo naparito, bagkus ito'y grasya na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Tagapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya, faith. It is impossible to please God without faith. Kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos, mga minamahal. Ang pananampalataya, faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Aasa ka sa pangako ng Diyos. Aasa ka na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay totoo. Ang ating mahal na Panginoong Hesus ay totoong Diyos. Ang minamahal, aasa ka, pananampalataya, mga minususunod ka, at ang Diyos ang magbibigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Purihin ang mahal na Panginoon. That is faith, mga minamahal. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Pangalawa po, minamahal na reglamento ng kaligtasan is repentance. Lahat tayo nagkasala. For all of us have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, mga minamahal, at napalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, magkaroon ka ng makadiyos na pagsisisi. Sapagkat ang taong gustong mapatawad, magsisisi ng tapat, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos, kayo magsisi, maglingkod sa Diyos. Dahil kung tayo tatalikod sa kasalanan, hindi ka lalapit sa Diyos, magpapabalik-balik ka lang sa kasalanan. Ganun na nangyayari sa reliyon, mga minamahal. Pero dito, pag tumalikod ka sa kasalanan, maglingkod ka sa Diyos, sa magitan ng banal na gawain ito, mga minamahal, sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po'y libre, walang bayad, mga minamahal. Hindi po pwedeng hindi mabasahin yung mga damit. Meron tayong robe na ipapahiram dyan. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat nung tayo bininyagan, baka sabihin mo, bininyagan ng mga kung bata pa, Brad, bininyagan ka ng bata ka, pero binyag po yun. Ibig sabihin, christening. Para bigyan ka ng pangalan. So, bininyagan ka para bigyan ka ng pangalan. Walang kaugnayan po yun sa kaligtasan. Pero ang bautismo sa pangalan ni Jesus, kapag kayo manampalataya at tao sa pusong magsisi, paglubog mo sa tubig, makasalanan ka pa, pag-ahon mo, pinatawad ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. For the forgiveness of sin, dakilang pagliligtas, libre walang bayad, minamahal, pag-ahon mo sa tubig, pinatawad ka na ng Diyos. Kahit gaano kaitim, gaano kapulang yung kasalanan, patatawarin ka ng mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. At pang-apat, minamahal, ang Holy Spirit, yung kaloob ng Espiritu Santo, bibigyan ng Diyos yung Holy Spirit sa atin. Imagine, mga minamahal, ikay makasalanan, patatawarin, pag malinis lang yung puso, dahil napatawad ka na ng Diyos, nabautismohan ka sa Kanyang pangalan, tatanggapin mo ang Holy Spirit. Pag matanggap mo ang Holy Spirit, mga minamahal, nasa iyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag manalangin ka, bukas ang langit. Everybody say, praise the Lord! Bukas ang langit! Kapag tinawag mo ang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, nandiyan ang pag-iingat, kaagad-agad. Bakit? Taglay-taglay mo ang Espiritu ng Diyos. Silyo ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, silyo, papasok ka sa langit pag meron kang Holy Spirit. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga bisita, ito po minamahal, ay napakalaga sa bawat isa sa atin. Itaas niyo po ang kamay sa mahal na Panginoon na wag pa kayong mahiya, wag magbibiro. Minamahal, tao sa puso, ipikit niyo yung mata.
sumunod kayo sa prayer, sumunod sa panalangin, mga minamahal, sabihin niyo panalangin ito, mahal na Panginoon, salamat sa mga salita mo na ipinangaral sa amin. Mahal na Panginoon, isa po ako makasalanan. Ginoo, usa ako nga makasasala. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanan kong nabuhat na kasalanan. Gikan pa sa akong pagkabata, hangtod ning mga orasa. Ginoong Jesus, imong libyuhan, ang akong kasing-kasing nga mahugaw sa sala. Pinaagi sa imong bala na dugo na may agas sa krus sa Kalbaryo. Ginuhimua ako nga tinuod nimong anak sa una-una, sa sinultian ug sa binuhatan. Ginoo, pasayloa ako. Ayuha akong balatian. Baguhang akong kinabuhi. Ginoo, luwas ako. Uban ang akong mga mahal sa kinabuhi. Ginoo, gihigugma ko ikaw. Alagaran ko ikaw. Kining tanan, akong giampo sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Manalangin po kami para sa inyo. Opo, dakilan o pagpalang Diyos sa manamon nga langit tunagan. Salamat kanimo, Ginoo, sa tanan nga may dawat kanimo. Sa tanan, o Diyos, nga nagpaubos, diha kanimo ang mong pag-ampo, Ginoo. Isulat ang ilang ngalan sa masahon sa kinabuhi. Himuha silang tinuod na anak nimo sa una-una, silutyan ang binuhatan. Panalangin sila, o Diyos, ayo ang mga balatian. Luwasa sila, Ginoo. Ubo ng ilang mga mahal sa kinabuhi. Nag-aampo kami ni ining tanan sa pangunang pag-ampo sa Apostolista Almeida and Prophet the Loving God, among giampo sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo manalangin, minamahal, mag-ampo kita sa atong mga panginahanglan. Praise the Lord, sa Diyos walang imposible, mga minamahal, atong balatian, minamahal, atong mga problema, tanan, atong nang idangop sa Ginoo, maghiusat sa mga pag-ampo, makaigsunan ko. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilat o pagpala namang Diyos makapangyarihan sa lahat. Malapay sa mga sandaling ito, kami dumudulog sa tanang biyaya sa kalangitan, dumadalangin siya sa pangunang panalangin, minamahal at ginagalang Evangelista, Wilistad, Almeda, yan, the Prophet, the Loving God, patawarin kami, mahal na Panginoon, maging sa aming mga kahinaan. Palayain kami, O Diyos, hallelujah, upang makagagawa palagi sa kalooban, katwiran mo hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ikaw po magpagaling sa aming mga karamdaman, mahal naming Diyos. Ikaw po maglutas sa may mga suliranin, mahal na Panginoon, at sa mga panalangin ng bawat isa, bigyan mo ng katugunan ng mga prayer requests, mahal na Panginoon, mga pagpapalang hiningi sa material mo, physical, financial, lalong-lalo na sa spiritual, mga pagpapala. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. Minamahal ko tayo, may mga karamdaman, ipatag niyo po isang kamay sa inyong ulo at isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman, isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung meron po kayong mga kahinaan, minamahal, alinlangan, o mga bisyo para sa ating mga baguhan, itaas ang dalawang kamay. Isipin niyo po ang ating mahal na pastor ang nag-pray para sa atin. Binabagit sa kahit siya po malayo, palagi po tayong pinagpipray ng ating mahal na pastor, walang malayo sa panalangin, mga minamahal ng taong matuwid. Hallelujah, tayo po manalangin. Opo, dakilat, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal po yun, sana pa sa pangunang panalangin ng mahal Evangelista Wilistad Almeda, O Diyos, unat mo pagpalam kamay at sa makapangyarihan pangalan mo, mahal po yun ng Jesus, amang sinasaway lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, demonyo ng leukemia, TB, diabetes, ulcer, rayuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng alinlangan, panlulupaypay, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating mahal na po tayo po lahat at tumayo. Bilang tanda natin po nananampalataya sa token of our faith, tayo tatalon. Ito po ating ginagawa for how many years sa ating mga bisita. Ito po ang aming medicine
pagpupuri, panalangin, ikakast out, demonyo ng mga balatian, mga sakit, lumalayas sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Amen. Tayo tatalon, sabi natin mahal po, pag tumalon ka, sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord, yung kaaway, yung demonyo ng karamdaman mo, tatakbo, million miles, mga minamahal. Gawin po natin ito by faith, huwag magbibiro, tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Today po napakasarap magpuri, maglingkod sa Diyos. Lalong-lalo na minamahal, may mga katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Praise the Lord sa ating mga bisita. Kaya hindi paki-follow up po sila, minamahal, makatanggap sa bautismo sa pangalan ng ating mahal po sa mga beloved core member, minamahal. At praise the Lord, minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So minamahal, meron tayong mga announcement po dito. Tuwing gawain po ito, mga minamahal, kindly po. Tuwing gawain, huwag na po natin yung, kasi naka-live po tayo, mga minamahal. Naka-live po tayo, kaya yung mga upuan natin ay i-as-is lang po natin kung paano po in-arrange. Minsan may makita po kayong mga tali para hindi po ma-disarrange, mga minamahal. Kaya kindly po, tuwing gawain, pag upo nyo po dyan, huwag nyo na pong bitbitin, mga minamahal. Tulong po tayo para pag dumadaan po yung camera, makikita po tayo hindi lang sa Pilipinas, makikita tayo buong mundo na pinagpala ang gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa dako ng Cebu. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag po natin kukunin yung mga upuan natin din po na naka-arrange, mga minamahal. At pong schedule natin mga banal na gawain ito yung araw po ng Miyerkules, alas 5 po tayo ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At araw po ng Biyernes, ng overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. At araw na po ng Linggo, minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Minsan, naabot po tayo ng 4 o'clock, minamahal. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga announcement, tayo po na yung manalangin sa ating pong special offering. Minamahal, ito po ay para sa mga karagdagang inaayos po. Marami pa pong inaayos sa ating chapel. Pero hindi bali, bagamat may mga inaayos pa po tayo, pero komportable na tayo, minamahal, sa ating chapel na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po yung manalangin, minamahal. Praise the Lord, hallelujah. O budikilan, mapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat kami dadako sa bahagi po ng pagkaloob ng special offering for the improvements po sa mga needs, church, mahal ng Panginoon. Ikaw po mag-bless, O Diyos, sa mga kamay na nais tumulong, magkakaloob sa kanilang mga special offering, mahal na po yung pagtugon sa pangailangan ng church, mahal na Panginoon, sa mga improvements. At mahal na po ikaw magbalik ng mga libo beses, mga pagpapala sa mga nakikisa. At pagpalain mo rin po yung mga kapatid namin nais magkaloob, subalit nasa kawalan. Pagpalain mo rin po sila pang sunod na pagkakataon, mahal na Panginoon. Sila mo din makabahagi ng kanilang pag-ibig, O Diyos, na tumulong sa imo na lagawain. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, tayo kumukuha na ating special offering. Tuloy-tuloy po ang ating live webcast, minamahal, sa GMCM Cebu Central Visayas. Sa Facebook po yan, minamahal. At sa YouTube, nasa YouTube din po tayo, GMCM Visayas. At sa Manila naman po, GMCM Central Church. GMCM Central Church. Samahin po natin yan, minamahal. Meron din po sa YouTube, minamahal, GMCM Central Church. At minamahal, Miyerkules, Biyernes at Linggo po yan ating mga banal na gawain. Tuloy-tuloy po ang ating Jesus Miracle Hour. Every 8 to 9 sa gabi, mga minamahal, 8 to 9 ng gabi, wala lang po tayong Wednesday at saka Friday. Jesus Miracle Hour. Ito po ating contact number for prayer and counseling. Pwede po kayong mag-text. Kung halimbawa, hindi niyo po ganong nakokontak na mahal, pwede po mag-text para maka-reply kami just in case hindi po mahina ang signal, minamahal. No? Gusto po natin makapaglingkod sa inyo, mga minamahal, kaya huwag po kayong mag-atubili, mag-linlangan, magpanuko, pagtawag, pag-text ka na mo, minamahal. Talaga ng Diyos, mga minamahal, puri nating mahal po tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. At binibigay ko po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Larry Delbo, samahan po natin siya. Tayo pong lahat ay tumayo, sama-sama tayo mag-pray, sama-sama po tayong ingatan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Richard Abad.
Mga mag-isip tayong manalangin sa ating paghiwalay. Hallelujah. Dakilang pagpapaalam sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, sus, mahal na Panginoon. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa hapon ito, sa natapos na gawain langisan, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa paglangis mo mula pa kanina umaga hanggang sa oras nito, mahal na Panginoon. Sa paglangis mo, mahal na Panginoon, sa awitin makalangit, joyful song, solemn song, mga awitin, mahal na Panginoon. Maging sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran po. Paano po sila pinagpala, mahal na Panginoon. Mula po sila naglingkod sa iyo sa bandalang gawain na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po sa awitin mga choir, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag, sipot-handog sa mga kapatiran. Walang sawang nagbibigay sa nagputalo ito binagagamit sa bandalang gawain. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon. Sa iyong matamis presensya na patuloy pinadama mo sa amin, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, lalong higit na pisalamatan, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na salita din na po sa aming mahal mga aral sa hapong ito, nagsilbing pagkain sa aming kulat na bigay sa aming kalakasan sa paglilingkod namin sa iyong mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga taong nilang isang mahal Panginoon, mahal na pastor, nakalod araw at gabi para sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa aming temporary paghiwalay-hiwalay mo bawat sa amin, dakilang presensya at pag-iibig sa amin. Samahan mo kami, mahal na Panginoon, maging sa mga kapatiran po sa pagtawid, sa mga daanan, pagsakay ng mga sasakyan, sa mga kapatiran po na may mga sasakyan sa kanilang pagmamaniho, mahal na Panginoon, para hindi mo kami, mahal na Panginoon, sa aming kanyang-kanyang dahanan, naligtas po, mahal na Panginoon, sa araw ng Miyerkules, balik mong bawat sa amin, upang kami sambahin sa Espiritu at katunay sa amot dalangin, mga Pastor Willie Sarah, ito kayo, amoy sa dalangin sa matamis, at pangarapin ng pag-aalam, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless you po sa ating beloved brother Larry Delbo. At minamahal, God bless you po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay magkamayan. At minamahal, bago po tayo bumaba, mag-ingat po sa pagtawid, sa pagmamaneho, mag-pray po muna bago umalis, minamahal. Ingatan po tayong lahat ating mahal. God bless you po. We love you so much. But our dearest Jesus loves you more. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love